At ang pinakamasakit dito mga kababayan ko, sino naghihirap? Sino ngayon sa atin ang naghihirap? Sino ngayon sa atin ang nagdudusat at babayad ng buwis at pinakikinabangan nila sa kanilang mga bulsa? Ang sakit sabihin ito, ang sakit malaman ito na ang katotohanan sa Pilipinas kapag politiko ka, ang tingin sa'yo magnanakaw. Kasi kung yan ang panawagan ninyo, kung susugpuin ng korupsyon, ano kailangan natin gawin? Hindi naman kahit, sabi ko nga sa inyo, kahit palitan nyo si Martin Romualdez, kahit palitan nyo si Bongbong Marcos, kahit isarat mabaupo sa bansa natin, hindi mababago. Ang kalakaran sa bansa natin, may magnanakaw pa rin. Ano ang solusyon dito? Charter change, mga kababayan ko. Palitan natin ang Constitution. Matagal na namin ito sinasabi sa inyo. Matagal na namin itong pinagpipilitan sa inyo. Paano? Nakikinig kayo kay Jesus is the Lord, kay Joel. Nakikinig kayo sa Senado, sa mga sinasabi ng mga politiko na to, na sila din na nagnanakaw ng pera ng taong bayan. Kaya ayaw nila pumalit. Ayaw nila magpalit ng konstitusyon kasi mahihirapan sila makapagnakaw muli. Yan ang pinakamainit na tanong doon. At ang pinakamasakit dito mga kababayan ko, sino naghihirap? Sino ngayon sa atin ang naghihirap? Sino ngayon sa atin ang nagdudusat at babayad ng buwis at pinakikinabangan nila sa kanilang mga bulsa? Tayong mga Pilipino na nahihirapan, na magbayad ng buwis, nagtatrabaho 8 oras, samantalang ang mga lintik na to mga kababayan ko na nagpapakabusog ng mga buhaya ay sandamakmak ang pera sa taong bayan. Sandamakmak ang pera natin inyo na kinukulimbat sa atin. Kaya I understand why President Bongbong Marcos pinupush yung constitutional reform. You know what's the reason kung bakit mga kababayan ko? Kung bakit pinupush ni PBBM to? One reason. Patayin niya lahat ng korupsyon sa bansa natin. Kasi yan ang nagpapahirap sa atin. If you are going to Hong Kong, if you are going to US, who is ang pinakamayamang bansa? Ba't ang foreigner alam Pilipinas? Pero pag yung mga Pilipino, hindi natin alam na mayaman ang bansa natin. Alam mo, nakakahiya eh. Usapin sa Hong Kong, pag sinayang politician sa Pilipinas, magnanakaw, corrupt. Sa US, pag-usapan ng politiko sa Pilipinas, magnanakaw, corrupt. And that is the reality. Ang sakit sabihin ito, ang sakit malaman ito na ang katotohanan sa Pilipinas kapag politiko ka, ang tingin sa'yo magnanakaw. I'm not saying all the politicians magnanakaw, pero some of you, nasa hanay nyo. Sinabi lang ni Joel is the Lord, mga kababayan ko, masama ang Constitution pagpapalit natin. 12 billion pesos nilaan na pondo sa'yo, kaya pala masama magpalit ang Constitution. Kasi bakit? Once na mapalitan ng Constitution, hindi na makakapagkulimbat to ng 51 billion pesos. Hindi makakakuha si Joel is the Lord ng 12 billion pesos. Walang magiging pondo ang bawat distrikto ng mga senador na hinihiraman nila at kinukuha na pinaglalaanan ng pondo at kunyari nagtatayo ng mga building na pagkakunwari lang naman na pagkabababa ng presyo at kumukulimbat sila bawat distrikto. Mga kababayan ko, ang sakit nitong malaman.